Nagsisimula ang pelikula sa isang silid sa bangko kung saan sinasaktan ng ilang mga tulisan ang manager ng bangko na nakasuot ng high-tech na kagamitan. Sa pagkakataong iyon, binugbog nila ng husto ang manager kaya nalaglag ang isa niyang ngipin. Ginagawa nila ito upang makakuha ng impormasyon kung paano buksan ang safe ng bangko, at ang manager, na hindi makayanin ang sakit, sa wakas ay sinabi sa kanila na siya ang susi sa safe. Matapos malaman ito, kinaladkad ng mga magnanakaw ang tagapamahala sa safe, ngunit kapag sinubukan nilang gamitin siya para buksan ang safe, hindi ito gumagana. Nangyayari ito dahil nawawala ang isa niyang ngipin sa pambubugbog. Sa huli, ibinalik nila ang nahulog na ngipin sa kanyang bibig. Kapag ginawa nila ito, sa wakas ay nagbubukas ang safe. Walang pag-aaksaya ng oras, pumasok ang mga magnanakaw sa safe at kumuha ng daan-daang brilyante at flash drive na may mahahalagang sikreto. Ngunit kahit na nakuha na ang mga mahahalagang bagay na ito, hindi natuwa ang mga magnanakaw. Gusto ng isa sa kanila na patayin ang isang security guard, at nagdulot ito ng away sa pagitan ng mga magnanakaw na humantong sa shootout. Sa labanan, aksidenteng nakita ang mukha ng pinuno ng mga tulisan. Isa pala itong magandang babae na nagngangalang Alexis. Galit sa inaasal ng kanyang koponan, pinatay ni Alexis ang pasaway na miyembro at tumakas kasama ang dalawa pa. Matapos makalayo, nagpasya si Alexis at ang kanyang dalawang partner na sina Kevin at Raymond na maghiwalay at magtago sa loob ng isang buwan. Upang takpan ang kanilang mga landas, pinasabog niya ang van kung saan nasa loob ang bangkay ng patay na magnanakaw. Pagkatapos ng pagnanakaw, nagpahinga si Alexis sa pamamagitan ng pagligo at pag-inom sa kanyang silid sa hotel. Nanood siya ng TV, na nagpapakita ng balita tungkol sa pagnanakaw na ginawa niya. Ang balita ay may sketch ng isa sa mga magnanakaw, at ito ay mukha ni Alexis. Habang papalabas siya sa CR, nakatanggap si Alexis ng ilang tawag mula sa hindi kilalang numero. Mabilis siyang lumabas sa kwarto niya at pumunta sa isa pang kwarto, na pag-aari ni Kevin. Upang maiwasan ang pagdududa ng staff ng hotel, hinalikan ni Kevin si Alexis at pinapasok siya sa kanyang silid. Ex-boyfriend pala ni Alexis si Kevin at may bagong plano siya para sa kanila. Gayunpaman, hindi na ipaliwanag ni Kevin ang kanyang plano dahil hiniling niya kay Alexis na magtago. Kumakatok sa pinto ang kasintahan niyang si Jessica, ngunit nang bumukas ang pinto ay naroon si Jessica kasama ang dalawang hitman na lalaki sa pangunguna ni Washington. Gusto ni Kevin na i-blackmail si Mr. Senator gamit ang video ni Jessica at ng senador na nagbakbakan sa isang silid na nakuha nila kanina sa pagnanakaw. Matapos tanggalin ang video, binaril ni Washington si Jessica at pinahirapan si Kevin habang hinihingi ang flash drive. Samantala, si Alexis na nagtatago sa ilalim ng kama ay natakot at walang magawa habang pinagmamasdan si Kevin na pinapatay. Natagpuan ni Alexis ang flash drive na itinago ni Kevin sa ilalim ng kama. Maya-maya, sinasabi ni Washington kay Mr. Senator ang tungkol sa kanyang trabaho nang biglang sumulpat si Alexis mula sa ilalim ng kama. Kumuha siya ng baril at itinutok sa ulo ni Washington ngunit walang bala ang baril. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Alexis mula sa silid ni Kevin patungo sa kanyang sariling silid upang makakuha ng kaunting oras, ngunit hinabol siya ng mga tauhan ni Washington. Sa kanyang silid, sinubukan ni Alexis na isarado ang pinto habang nire-reload ang kanyang baril. Binaril niya ang isa sa mga tauhan ni Washington sa binti, na nagbigay sa kanya ng ilang oras upang makatakas. Nang pumasok ang mga tauhan ni Washington sa kanyang silid, ginamit ni Alexis ang pagkakataon upang tambangan sila at tumakas. Noong panahong iyon, humanga si Washington sa kung paano sila tinambangan ni Alexis. Nagpatuloy ang paghabol nila kay Alexis na matalinong gumamit ng emergency stairs ng hotel, ngunit hinaharangan ni Washington ang hagdan kasama ang kanyang mga tauhan. Na-corner man siya, nakahanap si Alexis ng drain papunta sa laundry room. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpalit ng ilang damit na nakita niya doon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Alexis sa parking lot, sumakay ng kotse, at mabilis na umalis. Doon, patuloy siyang hinahabol ng mga tauhan ni Washington, pinaputukan ang kanyang sasakyan habang sumusunod sila. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, hindi na nakita ni Alexis ang sasakyan ni Washington at medyo gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagkatapos ay sinimulan siyang habulin ng pulisya, at hindi nagtagal ay sumama rin sa paghabol si Washington at ang kanyang mga tauhan. Dahil sa matinding habulan ay napabalikwas ang sasakyan ni Alexis.
Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at mabilis na tumakbo upang hanapin ang kanyang kaibigan na si Raymond, na bahagi ng pagnanakaw sa bangko. Nang makarating siya sa kinaroroonan ni Raymond, sinubukan ni Alexis na buksan ang pinto. Noong una ay ayaw niya, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alexis na pinatay si Kevin. Habang kinukumbinsi niya siya, binaril siya ng isa sa mga tauhan ni Washington. Buti na lang at sakto namang nabuksan ni Raymond ang pinto para iligtas si Alexis sa mga bala. Sa loob ng bahay, tinawagan ni Alexis si Penny, ang asawa ni Kevin, at sinabihan siyang umalis sa kanyang bahay at dalhin ang mga ninakaw na diamante. Pero nagtalo ang dalawang babae dahil hindi agad naniwala si Penny kay Alexis. Samantala, naghanda si Raymond para sa pakikipaglaban kay Washington at sa kanyang mga tauhan. Nakaupo siya na may hawak na baril sa harap ng elevator, handang tambangan sila. Nakalulungkot, si Raymond ay binaril ng isang sniper sa bintana bago niya magawa ang anumang bagay. Di nagtagal, pumasok si Washington at ang kanyang mga tauhan sa pinagtataguan para hanapin si Alexis, ngunit hindi nila ito mahanap. Samantala, si Penny, na hindi naniniwala noong una kay Alexis, ay nagpa siya na hanapin ang mga brilyante at pera na itinago ni Kevin, ngunit aksidente niyang nabasag ang bintana ng kanyang sasakyan habang hinahanap ang mga brilyante at pagkatapos ay ipinagpalit ang basag na salamin sa mga brilyante sa kanyang bulsa. Sa kasamaang palad, nalaman ni Washington ang numero ng telepono sa bahay ni Penny sa pamamagitan ng pagpindot sa redial button sa kanyang telepono, na ginamit ni Alexis kanina. Nilinlang niya ang anak ni Penny, si Matthew, para hanapin ang address ng kanilang tahanan. Samantala, si Alexis, na nagtatago sa kisame, ay narinig ang plano ni Washington na pumunta sa bahay ni Penny. Nang maglaon, nang sinubukan ni Penny na tumakas kasama ang kanyang anak, dumating si Washington at ang kanyang mga tauhan. Pinatumba nila si Penny at kinuha ang mga brilyante, inutusan ng kanilang mga tauhan na harapin sina Penny at Matthew. Sa sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga lalaki na saktan si Penny, ngunit nakatakas si Matthew. Sa pagtakas ni Matthew, biglang lumitaw si Alexis at nakipaglaban sa mga tauhan ni Washington, na iniligtas si Matthew. Sa kabilang banda, sinubukan ni Penny, na nagising, na labanan ang isa sa mga tauhan ni Washington na gustong saktan siya. Huminto ang lalaki dahil pakiramdam niya ay may mali dahil hindi pa bumabalik ang kanyang kasama. Nagtago si Alexis, handang tambangan ang mga tauhan ni Washington, ngunit sa halip ay tinambangan siya. Nagkaroon ng pakikibaka at nahirapan si Alexis na manalo. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Penny sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng lalaki ng laruan ng kanyang anak at bumagsak ang lalaki. Medyo ligtas na ang pakiramdam ni na Alexis at Penny, ngunit hindi ito nagtagal dahil nasubaybayan ang ninakaw na flash drive na sinusubukan nilang buksan. Nakaramdam ng pananakot, binalak ni Alexis na pigilan si Washington at ang kanyang mga tauhan upang panatilihing ligtas ang kanyang sarili, si Penny, at ang kanyang anak. Samantala, nagkaroon ng tawag sa telepono si Washington kay Mr. Senator, na hindi nasisiyahan sa kanyang pag-unlad, ngunit ayaw ni Washington ng tulong mula sa iba na inirerekomenda ni Mr. Senator. Pagkatapos nito, nakatanggap ng tawag si Washington mula kay Alexis na kinukot siya at hinamon siya. Sa pag-aalala na masubaybayan, nagpa siya si Washington at ang kanyang mga tauhan na umalis sa hotel, dala ang mga katawan nina Kevin at Jessica. Gayunpaman, natunton na sila ni Alexis at sinundan ang grupo ng mga hitmen. Pagdating sa isang lumang bodega, mabilis na tinambangan ni Alexis ang isa sa mga tauhan ni Washington na nabaril sa binti kanina. Gamit ang limitado na oras, kinuha niya ang ulo ni Jessica para gamitin bilang ebidensya. Di nagtagal, dumating si Washington upang sunugin ang mga katawan nina Jessica at Kevin upang takpan ang kanilang mga krimen. Habang sinusunog niya ang mga katawan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alexis na nagbanta na babarilin niya ang kanyang tauhan kapag hindi niya isasauli ang mga ninakaw na brilyante. Sinubukan ni Washington na kumuha ng kaunting oras sa pamamagitan ng pakikipag-ayos at pagpapanggap na ibibigay ang mga brilyante habang hinahanap si Alexis. Ngunit pagdating niya, nakita niya ang bangkay ng kanyang mga tauhan at isang bomba na handa ng sumabog. Sa kabutihang palad, si Washington at ang kanyang mga tao ay nakaligtas sa pagsabog. Dahil sa pagkabigo nila kay Alexis, umakyat si Washington at sumigaw, sinusubukang akitin si Alexis gamit ang bag ng mga diamante. Ginugulat ni Alexis si Washington sa pamamagitan ng paglusot mula sa likuran.
Sa kasamaang palad, nang papatayin na sana ni Alexis si Washington, hinaampon siya sa isa sa mga tauhan ni Washington sa ulo, na nagpabagsak sa kanya. Ilang sandali pa, nagising si Alexis na nakatali sa isang upuan kasama si Washington at ang kanyang mga tauhan na handang saktan siya. Doon ay ipinakita ni Washington kay Alexis ang bag ng mga brilyante na hinahanap niya, ngunit nang buksan niya ito, ang bag ay naglalaman lamang ng basag na salamin, na inilagay doon ni Penny habang tumatakas. Di nagtagal, sinubukan ni Washington na pilitin si Alexis na sabihin sa kanya kung nasaan ang flash drive na nagbabantang pahirapan siya. Kahit na may nakakatakot na banta, tumanggi si Alexis na sabihin sa kanya kung nasaan ang flash drive. Dahil sa galit, nagpa siyang pahirapan siya. Sa kabila ng sakit at halos mabali ang kanyang mga binti, nanatiling tahimik si Alexis na ikinatuwa ni Washington. Alam niya na dating miyembro ng United States Special Forces si Alexis na may mataas na kakayahan sa pagnanakaw. Sa kasamaang palad, isang insidente sa kanyang nakaraan ang naging dahilan upang aksidenteng mapatay ni Alexis ang isang inosenteng pamilya. Dahil sa trauma na ito, huminto siya sa kanyang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsikap si Alexis na protektahan ang pamilya ni Kevin, dahil ayaw niyang maulit ang mga pagkakamali niya noon. Sa oras na iyon, ginamit ni Washington ang trauma ni Alexis at ang kanyang pagnanais na protektahan ang pamilya ni Kevin bilang isang banta, sinusubukang takutin siya para ibigay sa kanya ang flash drive. Sa kasamaang palad, si Alexis ay natigil hanggang sa gumawa siya ng deal kay Washington. Pagkatapos ay hiniling niya kay Penny na itago ang flash drive at ilagay ito sa isang locker sa Cape Town Airport pagsapit ng 9 p.m. Pagkatapos nilang gumawa ng deal, biglang sinaksak ni Washington si Alexis sa hita para hindi ito makakatakbo. Nang maglaon, pumunta sina Washington at Alexis sa paliparan ayon sa plano, ngunit pagkatapos ay isang babae ang bumangga kay Alexis at lihim na ibinigay sa kanya ang susi ng locker kung saan nakatago ang flash drive. Nang hindi napansin ni Washington, inalok ni Alexis ang susi kay Washington, ngunit hindi siya lubos na nagtiwala rito, kaya pinahawak niya sa kanya ang susi at siya mismo ang nagbukas ng locker. Ang babaeng bumangga kay Alexis ay si Penny talaga. Sa oras na iyon, sinusubukan ni Penny na mag-ingat dahil alam niyang pinagmamasdan siya ng mga tauhan ni Washington. Habang naglalakad, nagbasa ng dyaryo si Penny at nakita niya ang mukha ni Alexis, napagtanto na may ginawang krimen sina Alexis at Kevin. Pagdating ni Alexis sa locker room, binuksan niya ang locker gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Penny. Sa loob ng locker ay may isang briefcase. Samantala, sinabi ni Washington, na maingat pa rin kay Alexis na buksan ang briefcase. Nang gawin niya ito, hiniling niya sa kanyang assistant na si Clinton na suriin ito. Nagulat ang lahat na may laman na bomba ang briefcase. Plano talaga ni na Alexis at Penny na ihulog sa bitag si Washington at ang kanyang mga tauhan. Ang pagsabog ay nagpalipad kay Clinton at nagdulot ng kaguluhan sa paliparan. Sa oras na iyon ang mga tao ay nagpanik at naging napakagulo. Napagtanto ni Washington na ang flash drive na hinahanap niya ay itinago ni Alexis sa kanyang korbata nang magkita sila sa hotel. Di nagtagal, sumiklab ang labanan sa pagitan ni Clinton at ng seguridad sa paliparan, at kalaunan ay binaril at napatay si Clinton. Samantala, nakuha ni Alexis ang flash drive mula sa damit ni Washington at tumakbo palayo, umalis sa airport. Iniligtas din ni Alexis si Penny, na nahuli ng mga tauhan ni Washington. Sa wakas, nakaligtas si Penny at nakatakas din sa paliparan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Washington na manatiling kalmado at umalis sa paliparan, ngunit hinarap siya ng mga pulis at itinutok ang kanilang mga baril sa kanya. Hindi nagtagal, matalinong pinapakita ni Alexis kay Washington na parang may inaabot na sandata. Nang makita ang mga kahina-hinalang galaw ni Washington, ang mga pulis na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril, ay hindi nakipagsapalaran at agad siyang binaril hanggang sa siya ay namatay. Matapos ang shootout, tinanong ng pulisya si Penny tungkol sa insidente sa airport. Sa investigasyon, natagpuan ng pulisya ang ulo ni Jessica, na iniwan ni Penny sa paliparan. Nakakagulat, may mga brilyante ang ulo ni Jessica, kaya naisip ng mga pulis na si Alexis ang gumawa ng pagnanakaw sa bangko. Samantala, bumili si Alexis ng tiket sa eroplano gamit ang isang peking pagkakakilanlan at pasaporte upang makatakas. Sa eroplano, nakilala niya ang isang matandang kaibigan na eksperto sa pag-hack.
Habang sinusubukang i-hack ang flash drive sa eroplano, natuklasan ni Alexis na ang flash drive ay naglalaman ng mga plano at ebidensya ng mga krimen ni Mr. Senator na nagpapakita ng kanyang balak na magsagawa ng kudeta at kunin ang gobyerno. Matapos malaman ang katotohanan, si Alexis ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang MacArthur na siyang kapalit kay Washington. Pinagbantaan siya ni MacArthur at hiniling na ibalik niya ang flash drive na ninakaw niya. Pagod na sa lahat ng pananakot, mariing tumanggi si Alexis. Matapos siyang tanggihan ni Alexis, iniulat ni MacArthur ang kanyang pagkabigo kay Mr. Senator. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.